Diyos. And today, we will all together praise Him through this song. Sabayan niyo po kami. And let us celebrate this day. For today is the Lord that has made for all of us. Para po magpuri tayo at magpasalamat tayo sa ating Diyos. Thank you, God. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy, shade or a light. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, let's keep on praising Him. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on, shout the name of Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, this time. It says in this part of the song, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. And if you believe that, na may bagong gagawin sa iyong Panginoon, come on, with full declaration, we will sing this all together, church. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Once again, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. For the last time we say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Come on, church, shout it out. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Thank you, Jesus. We will rejoice. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Say, overflowing, your joy is overflowing in
maging masaya, magalak by means of handshaking our church mates today. Ikot po tayo for 60 seconds to do this routine. Come on, let us now begin our Light 60. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maayong buntag ka natong tanan. Good day at magandang araw po sa ano pa man pong dila. Naway masaya po ang puso ng bawat isa dahil we're on the first day of September and of course, first Sunday rin po ito. Sige po, palakpakan po natin si Lord. That's why, tanong mo nga po sa katabi mo kung dama niya na ba yung simoy ng Pasko. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, napakabilis man ng panahon. Siyempre, hindi natin hahayaan na ma-miss nyo po yung mga latest happenings here in our church. So, Light Family, masaya po akong ibalita sa inyong lahat na kahapon po naganap na ang ating Light Retreat Batch 44. Wow, that's why we would like to congratulate all the Light Retreat na delegates po kahapon. Ayan, may mga Light Retreat na graduate po ba tayo dito? Ayan, taas po yung ayan, palakpakan po natin sila. Again po, congratulations and naway patuloy po nating isik si Lord through our discipleship journey. So moving on po, dahil nga today is the first day of September and the first Sunday, ayan, this only means that this is our Communion Day. That's why for our online family, ayan, kindly prepare your juice and bread na po sa inyong tabi para handa na po tayo mamaya. Ayan, thank you for our online community. And as I end po, dahil nga umpisa na ng buwan ng September ngayon, gayon din ang bago nating series. Kaya naman, Light Fam, sabay-sabay tayong manabik at maghanda na saluhin ang salitang ibibigay ng Lord sa bawat isa. Ayan, handa na po ba kayo sa September series natin? Amen. That's why sit back and relax and be blessed. Happy Sunday celebration. Ayun, blessed day po, Light Fam. Ayan. Pwede po nating i-greet yung ating katabi. Sabihin po natin, glad to see you. Ayan. Ayan. I'm also glad to see you here po. And so yan, first of all, let me introduce myself. I am Coach John Clark. I am from Morong, Bataan, and I am a full-time barista and resto staff. And isa na rin sa pinagkakatiwalaan ng owner dito po sa Dagar Chitrenas Place sa Morong po. Sa mga mahilig po magkape, ayan, Samji, ayan, pwede po tayong dumalaw dito. Ayan, maganda po yung place namin. Ayan, this time naman po, I want to acknowledge yung mga very important people na kasama po natin. Sila po yung mga first-timers and visitors natin. And pwede po ba nating maimbitahan ng ating mga VIP na tumayo po? Ayan po, sige po, tayo po tayo. Ayan po. Ayan, praise God. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Ayan. Kung malapit po tayo sa kanila, pwede po ba natin silang kamayan para po i-welcome po? Ayan po. Welcome sa Light Church po. Ayan. We're glad to be with you today. Sige, pwede na po ba tayong makaupo? Ayan. Remind ko lang po, after po ng celebration natin, wag muna po tayong aalis kasi i-approach po tayo ng consolidation team natin. May pagkwentuhan lang po sila about 3 to 5 minutes and may aabot lang din po na simple gift para sa inyo. Kaya wag po muna tayong aalis.
At syempre, hindi po mawawala yung ating online new friends and first-timers. And welcome po sa ating online community. And if you want to be part of our growing family, kindly type connect lang po sa ating comment section. And after po ng celebration, our Light Connect team will be messaging you. And again po, welcome po sa Light Fam. Ayan. As a young adult po is napakabigat po talagang i-manage yung pera dahil sa kaliwat ka ng bills, expense, and even sa mga bayarin sa utang. Ayan, marami po ba nakaka-relate dito? Ayan. Minsan, niisip ko na lang na ikip sa sarili ko at huwag nang magbalik at magbigay. And minsan naisip ko rin na ikaw yung nangangailangan kaysa ibang tao, kaya hindi mo maisip magtapat at magbalik. Pero nabasa ko po itong verse na to, yung 2 Corinthians 8, verse 1 to 3. Ayan, let me read po, no? Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled in abundant joy, with overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it for their own free will. Ayan. Bali, yung background lang po ng verse na to is yung time po na tinuturuan ni Paul, yung mga Kristiyano, ng Corinth Church na tumulong sa mga nangangailangang mananampalataya. Ayan. At dito nakita din ni Paul kung gaano sila ka-generous sa pagbibigay, even sa times of troubles and struggles nila. Ayan. Nakita ni Paul yung willingness nila na makapagbigay at kahit sa panahong may struggle sila, pero yung puso pa rin nila is puno pa rin ng kagalakan. Dito nakita natin na ang greatest blessing pala na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi yung mga material na bagay o yung mga pangarap natin sa buhay. Pero ang isa pala sa greatest blessing na bigay ng Diyos is yung puso na may kagalakan. Ayan, napakagandang example nga po nung mga taga-Corinth Church sa pagbibigay at pagbabalik natin sa Panginoon dahil dito natin matutunan ang pusong may kagalakan. Ayan. Bali, share ko lang po yung testimony kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. Ayan. As a young adult po, napakadami po talagang mga alalahanin, pagsubok sa buhay. At dumaan pa yung time na tinest ni Lord yung buhay ko. I was emotionally driven nang nawala po yung lola ko last May 12, 2024 po. Dahil siya na rin po yung pinaka-close kong lola. And nakasama ko po siya simula ng pagkabata pa lang. And ayun po, financially unstable din po kami by that time kasi wala naman pong ibang malalapitan yung nanay ko na pangpalibing. Kaya sa aming mga apo po yung nag-shoulder nito. At nabaon din po sa utang. And after a month pa po, ayan, nawalan pa po ako ng work dahil nagka-problema po sa kurente sa work namin nung oras na yon. Pero napagtanto ko po na napakabuti pala ni Lord. Yun yung susubukan tayo ng Diyos sa panahong walang-wala and down. Pero I realize, ito pala yung way ni Lord para kumapit and surrender sa lahat sa Kanya. Nagpatuloy pa rin po ako sa pag-o-offer and kumapit, nagtiwala sa Kanyang salita. Alam niyo yung word ni Lord na mag-wait, kaya nag-wait po ako ng opportunity na hindi maapektuhan yung spiritual life ko. Madami mang opportunity na dumating at binigay ni Lord. Pero ibibigay ni Lord yung best para sa atin at magtiwala lang tayo sa Kanya. And after a month nga po, nakabalik na ako sa work. At napakalaking blessing po yung dumating dahil nalipat po ako ng work malapit lang sa bahay namin. Ayan, kaya hindi na po ako gigising ng sobrang aga and hindi na rin po maglalakad ng medyo malayo. And napakalaking blessings din po na Kristiyano po yung boss ko. Kaya she respect my spiritual life. Kaya patuloy pa rin pong nakakapag-life group, Sunday service, and even sa pag-ministry ko po. And napakalaking blessings din po na lumago at palakasin ni Lord ang buhay ko. Dating Clark na mahiyain, dating Clark na mahina, at ngayon, by God's grace, nakapagsalita na po dito sa harap. Ayan. Bali, na-invite ko rin po yung tatay ko na makapagsimba po dito sa ating church. Ayan po, ang sarap po ng feeling na makasama po and ma-reach out po sila. And ngayon po, kasama ko na rin po yung nanay ko. Ayan, kasama po. Nandito po sila ngayon.
And kaya naman po, I challenge everyone na magpatuloy po tayo magbalik sa ating tithes and offering sa Panginoon. Unti-unti tayong magpaayos sa Kanya at ito na rin yung magpapatatag ng faith natin sa Kanya. At alam ko po, ibibless tayo din ng Panginoon. Kaya as we prepare our tithes and offering po, habang nakaupo po tayo, ayun po, let me pray po. Sige po, let's close our eyes. Yes, hallelujah Lord God. Maraming salamat nga po for this wonderful day na pinagkaloob nyo sa amin. Dalangin ko po sa bawat makakapagbalik at na bigyan nyo po ng generous and joyful heart. Gayon din po sa mga hindi po makakapagbalik, Lord. Kayo na nga po yung kumilos at mangusap sa kanila at magbigay ng pusong may kagalakan. And alam ko po madami po kaming alalahanin pero we surrender all sa inyo, Panginoon. And Lord, kayo na po yung bahalang mag-bless sa bawat isa and provide ng aming mga needs. And we all give back the glory belongs to you. Kayo lang po yung mapupurihan sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Ayan, let's give with the generous and joyful heart. May mga usher po tayo sa tabi po. Pwede po nating ibigay yung ating mga tithes and offering. Ayan po, alam ko po nangungusap na si Lord sa bawat isa. Kaya naman po patuloy tayong sumunod at ma-experience ang blessings niya. God bless us all po. Thank you po. Pwede po tayong tumayo. Ayan. Come on. Let us worship our God through singing, through praising and declaring who God is in our lives. Come on. Gawin natin itong kantang tong panalangin natin sa Panginoon na sinasabi mo na, Lord, tulungan mo kaming magmahal ng kagaya at katulad mo. Ang puso na mapagmahal, puso na kaya mag-forgive. Yung puso na may compassion sa mga tao. Hallelujah. Help us love again. Help us, Lord, love again like you do. Let us care again like you care. We will live like you. We want to live like you, Jesus. Our compassionate Savior. Help me love again like you do. Let my heart break like yours. Help me see what your eyes see, that I'm in love the way you do. Let me care again like you care, to move in compassion like you. Help me serve them like you serve, that I'm in love the way you do. For I am yours, I live like you. For I am yours, I live like you. Let me love like you love. Let me feel what you
you do. Help me love again like you do. Let my heart break like yours. Help me see what your eyes see. Damn, I love the way you do. Let me care again like you care.
Come on, pwede bang pasalamatan mo ngayon ng Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Purihin mo ngayon ang Diyos. Hawitan. Be personal in thanking Him right now. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin, sa kabila ng mga na-experience natin for the past days, past weeks, nandito tayo ngayon, bumabalik sa presensya ng Panginoon, umaawit, nagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for giving us this chance to worship You, to honor You. Ang sarap, Panginoon, na bumalik lagi sa presensya mo. Umuwi sa presensya mo at makaranas kami ng kapahingan. Dito pa lang, we're very grateful na kasi alam namin na mayroong kaming Diyos na sinasamba, O Diyos. Kaya God, dalahin ko po sa mga oras po na ito, mas lalo kaming magkaroon ng heart to worship You more, especially sa aaralin at malalaman po namin sa araw po na ito. Maraming salamat, Lord. We thank You, Holy Spirit. We love You, Lord. Maraming salamat. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So bago po tayo umupo, pwede bang hanap po kayo ng 3 tao at sabihan mo siyang, ang sarap mag-worship kasama ka. Ready, go! Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Pwede po bang iikot natin ang ating mga paningin at check po natin yung mga kasama natin ngayon, ano? At nakakatuwa dahil nandirito yung katabi mo. Again, happy Sunday po sa ating lahat. Happy Sunday sa ating mga kasama po dito sa church. And of course, happy Sunday din sa mga kasama po natin dito via online. Okay? Sino po rito masaya siya dahil nandirito po siya sa church ngayon? Amen. Pwede po bang the best na palakpak po kay Lord? Amen. Okay. Alam niyo po, happy first day ng September. Tama ba? Tayo po ay nasa unang araw ng September at dahil bare months na, ibig sabihin meron ng taong may karapatang sumilip. Tama? Ilang beses na natin siyang pinapabalik dahil hindi pa naman bare months, pero ngayon may karapatan na siyang sumilip. Kasi nga, 114 days na lang po Pasko na. Grabe na pressure ata yung katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. Okay, malapit nang magpasko. No, may iba-iba tayong mga reaction pagdating dyan. Yung iba masaya kasi nga magpapasko na. Yung mga adults natin, yung mga magulang, yan, gastos na naman. Maraming mga kailangang i-prepare sa darating na celebration. May iba naman, masaya talaga kasi nga may 13th, 14th, 15th, 16th, 17th month pay. Umaabot ba ng ganon? Yung iba makakatanggap ng maraming bonus. Or yung iba naman, dahil nga bare months na ma-exercise siya lalo sa kanyang pag-express ng love or ng compassion. Sabihin mo nga, compassion. Ayan. So speaking of compassion, ano po, before we proceed po, meron akong ikukwento sa inyo na 2 magkaibigan. May ichichismis lang po ko muna, no? Okay, so itong 2 magkaibigan po, ang pangalan ay si Mark at saka si Bill. Ano pong pangalan ulit? Mark at saka Bill. Hindi po yung Bill ninyo. Wag po natin munang pag-usapan yan. Masyado yung confidential. Okay? So si Mark at saka si Bill, nagkakilala sila nung parehong bata pa po sila. So yung first meet up nila, palabas ng school, si Mark at saka si Bill naglalakad sila, ganyan. And then si Bill, ang daming mga bit-bit na mga gamit. Meron siyang pack bag, ganyan. Tapos marami ring mga books, marami ring mga gamit sa school. Talaga hawak niya sa parehong kamay. Basta maraming bit-bit itong batang to. And then all of a sudden, itong si Bill, nadapa. Okay? So ang ginawa ni Mark, dahil naaawa siya sa kalagayan ni Bill, tinulungan niya, pinulot din niya yung mga gamit, ganyan. Tapos liban sa pagbitbit niya sa mga books nitong si Bill, sinamahan na rin niya pauwi itong si Bill, ganyan. So, yun na yung start ng kanilang pagkakaibigan kasi nga nagkakakwentuhan na sila. Tapos itong si Bill, na-enjoy niya itong company ni Mark. Ang sarap palang kaibigan nito, ang sarap palang kakwentuhan, ganyan. So, to make the long story longer, okay? Hindi, fast forward po tayo, lumipas ang mga ilang taon, at talagang naging magkaibigan pa rin sila. Same school, ganyan, umabot sila ng junior high, senior high, and then, bago sila makapag-graduation, days before graduation, kinausap nitong si Bill, si Mark. Sabi niya, alam mo Mark, kung maalala mo yung first meeting natin nung bata pa tayo, nagwa-wonder ka ba kung bakit nung mga panahon na yun, marami akong mga bit-bit.
Kasi alam mo ba, yan na, ito yung first time na inopen sa kanya ni Bill, no? Kasi alam mo ba, nung time na yon, nilinis ko kasi yung locker ko, tinanggal ko talaga lahat ng mga gamit ko sa school, kinuha ko yon to make sure na wala akong may iwang kalat. Kasi ang balak ko nung gabing yon or nung araw na yon, pag uwi ko, magsusuicide ako. Tapos, sabi niya kay Mark, Mark, sinasabi ko to sa'yo, dahil you did a lot more when you pick up those books that day. You saved my life. Galing, no? Ito po yung story lang naman po na sinulat po ni Diana Landers, no? It's a short story. Pero pagpapakita po yun na malaki ang nagagawa ng isang tao kapag meron siyang naibibigay na compassion sa iba. Diba? So para sa ibang tao, simpleng bagay lang yung ginawa ni Mark. Para sa kanya siguro, maliit na bagay lang yun. Simpleng gesture lang naman yun. Pero malaki ang naging impact dito para kay Bill. Diba? But speaking of compassion, alam niyo po ba, mayroon po akong isi-share sa inyo na meron ding someone in the Bible na nagpakita ng matinding compassion. So dahil po dyan, basahin po natin ang Matthew chapter 9, verse 36. Tatayo po tayong lahat as we give honor po sa word po ng Lord. Basahin po natin ng sabay-sabay yung NIV ng malakas at ready, go! Saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Sabi sa Pinoy version, nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin, parang mga tupa na walang shepherd. So yung nakaranas po na matinding compassion dito, or nagparanas na matinding compassion, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya po my brothers and sisters, get ready po dahil sa araw na to, mas lalo po nating maiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng compassion at kung paanong pinaranas ng Diyos ang compassion niya sa sangkatauhan. Excited po ba tayo? Amen. Sige po, manalangin po muna tayo. Let's close our eyes. God, ngayon pa lamang po, we are emptying ourselves before you. Papakumbaba kami lahat. Bagamat magkakaiba kami ng background, magkakaiba kami ng status, marami kaming mga pinagdaanan, marami kaming mga pinanggalingan, iba't ibang pinanggalingan. Pero Lord, alam namin na sa iyong paningin, kami pong lahat ay sons and daughters mo, O Diyos. May mga kailangan pang maayos sa aming mga buhay, kailangang makorek, kailangang maituwid, O Diyos. Kaya binubuksan namin ang aming mga puso, nagpapabasag kami. Kaya anuman ang maririnig namin from your word, ready kami, Panginoon, na tanggapin ito. I pray, ang mga puso ng iyong mga anak ngayon, on-site and online, maging bukas, receptive, magkaroon ng focus, O Diyos. Wala po sa amin dito ang lilipad ng thoughts. Iisipin yung mga dapat gawin mamaya. Lord, alam namin na meron kayong gagawin sa mga oras po na to. Ayaw naming ma-miss, ayaw naming manakaw lang at dadaan lang sa aming kabilang tenga. Pero ngayon, pagkakataon namin ito para mas lalong maging malapit sa inyo. Holy Spirit, have your way. Dalangin ko, ang bawat isa ay magkaroon ng understanding, ng knowledge sa matututunan po niya ngayon. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mga kaupo po tayong lahat. So sa chapter po na ito, no, sa Matthew chapter 9, madidiscover po natin kung papaanong ang Panginoong Jesus ay nag-travel from town to town, nag-proclaim ng gospel, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, at marami pang iba. So dahil po doon, mas lalong nag-trending si Jesus. Naging popular siya at maraming mga crowd ang talagang na-attract sa kanya. Kaya sinasamahan siya from one place to another. Now, since po ang crowd ay kasama po niya, nakikita ni Jesus yung mga taong kasama niya, yun na yung time na na-record po ito ni Matthew, yung matinding compassion ni Jesus sa kanila. Nakita niya yung crowd na mga harassed, mga helpless, at mga sheep, parang mga sheep na walang shepherd. So speaking of compassion, alam niyo po ba na there's more na kailangan po nating matutunan about dito. Kaya po pag-usapan po natin ngayon, ano ang dapat nating malaman about compassion? What do we need to know about compassion? 3 bagay po. Una, compassion according to the world. Sabi mo nga po, compassion to the world. Compassion according sa world. So alam niyo po ba na ang mundo ay may iba't ibang understanding? Meron silang iba't ibang perspective pagdating po sa compassion. Ano po yung world philosophy pagdating po dito? Check natin according to some religions. Parang ano ba yung perspective nila pagdating sa compassion? Sabi po doon, sa Hinduism, okay? Sa Hinduism, ang compassion para sa kanila, mas kilala po ito na napoproseso
or nagmamanifest sa tao, ganyan. Ito po ay active na response na nagre-require ng bukas na puso at natural na, alam mo yun, lalabas daw talaga sa tao. Pagdating naman sa Islam, they believe na ang compassion ay natural na characteristic daw ni Prophet Muhammad, na founder ng Islam at saka ng Quran. Pagdating naman sa mga Buddhist, ang greatest virtue nila ay compassion dahil dito raw nagbubuklod ang mga tao at nakakapag-express ng care sa isa't isa. Now, pagdating naman po sa Taoism, compassion is about expecting nothing in return. Kumbaga, hindi ka possessive na tao. Ganon. So, yun po yung mga ibig sabihin ng compassion according to some religions. Pagdating naman sa mga ilang mga philosophers, sabi ni Arthur Schopenhauer, grabe naman po yung apelyido niya. Sino po rito ka-apelyido mo si Arthur? Diba? Siguro kung tropa mo yan, tawag mo na lang sa kanya Arthur. Diba? Sabi niya, compassion is the basis of morality. Now, taliwas naman po ito sa stand ni Friedrich Nietzsche. Okay? Papaspelling ko po yan mamaya sa inyo. No? Sabi niya, for him, compassion is for the weak. Galing, no? Kasi ang medyo sarcastic siya doon, no? Kasi pagpapakita raw ito ng kahinaan at pagpapakita ng kahinaan daw yung pagpapakita ng compassion sa kapwa. Kasi yung compassion daw, for him, ay hindi magandang feeling towards sa kapwa. Kaya kapag nagkaroon ka ng awa, ay mahina ka. Nakakaramdam ka ng awa, ganun sa kanya. So may mga ilang philosophers actually hati pagdating sa pinagmulan nitong compassion. May iba naman naniniwala na innate daw ang compassion sa tao. Pero may iba rin na naniniwala na hindi yun innate pero natututunan along sa kanyang habang siya ay namumuhay. Kaya po kung mapapansin po natin, according to some religions, sa ibang mga philosophers, ang daming iba't ibang mga perspective pagdating po dito. Kaya po, baka maging way po ito para ma-confuse tayo dahil iba-iba yung mga sides nila pagdating dito. That's why, malinaw na sinasabi po sa Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according sa human tradition, according sa elemental spirits of the world, not according to Christ. So, ibig sabihin, hindi lang po yan naging warning sa Colossian Church, pero nagiging warning din po siya sa ating simbahan sa panahon po natin ngayon kasi marami na pong kumakalat ng mga iba't ibang philosophies sa mundo, mga false teachings na pwedeng mang-deceive sa bawat isa sa atin. Isang example na lang po rito, hindi ko po alam kung nabalitaan nyo rito, yung nag-trending po na movie na ang title ay Dear Satan. Diba? So it's something na siguro sa iba exciting kasi bagong concept, bagong plot ng movie, ganyan. Pero sa atin, alarming yun. Kasi pag napanood yun ng mga bata, ang iisipin nila, Mama, Papa, mabait pala si Satan. Diba? Pero yan yung bagay na hindi po acceptable sa atin kasi hindi mabait si Satan. Amen? Kaya po hindi po porket marami ang nagsusupport, okay sa media, okay sa mundo, tama na at totoo na. Kaya po sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Amen? So na kung iba-iba po ang sinasabi ng mundo about sa compassion, saan po tayo dapat na mag-rely? Pangalawa, what do we need to know about compassion? 2, compassion according to the word. Sabi mo sa katabi mo, word. Bago po tayo mag-proceed, kailangan kasi na maging malinaw po sa atin kung ano ba yung biblical na ibig sabihin ng compassion. Lalo pa, dahil madalas itong nagko-connect sa compassionate na Diyos po natin. Bakit? Kasi baka lumaki or tumanda na po tayo na ang thinking natin ay kapag Old Testament, mga books yan na punong-puno ng galit, punong-puno ng judgment, tapos yung New Testament naman, ang pinopromote, peace, mercy, love, kaya yung katabi mo, baka never na yung nag-devotion sa Old Testament. Diba, sumasakit na yan yung ulo niya dahil sa mga nangyayari doon. Kaya New Testament lang tayo, love lang tayo, ganyan. But actually po, hindi po totoo yung ganong klase ng mindset dahil sa simula pa lang, pinakita na ng Diyos ang tunay na ibig sabihin ng compassion. Okay? Compassion is from the Hebrew word rakamim. Sabi mo nga po, rakamim. At rakum naman for noun na, or for compassionate. At alam niyo po ba, related ito sa Hebrew word na rekem, nang ibig sabihin ay womb. Ano pong Tagalog ng womb? Ha?
Sinapupunan po ng nanay, okay? So this means po na ang compassion in Hebrew, nakasenter daw pala siya sa core ng tao na nag-i-invite sa atin to imagine kung gaano ka-tender or kung gaano ka mapagmahal ang isang nanay sa kanyang vulnerable na baby. Okay? So rakum is a word na kino-convey niya yung intense na emotion. Kaya po natatranslate din ito as deeply moved. Okay? So, saan ba natin mas magigets? Ito pong context po na to. Check natin yung story ni King Solomon no, sa 1 Kings chapter 3 na kung saan na-meet niya yung dalawang nanay na nag-aagawan sa isang buhay na anak. Kasi po, sabay silang nanganak, ganyan, wala namang naka-witness sa mga itsura ng mga baby nila. Kaya lang, yung isang anak nila, yung isa doon namatay. Ngayon, itong nabuhay, nag-iisang baby, pinag-aagawan nila, sinasabi, anak ko to, ganyan. So lumapit sila kay King Solomon para i-consult kung ano ba yung dapat gawin kasi nga, ganito yung nangyayari. Now, dahil nga matalino po ang King Solomon, may naisip siya para i-test itong dalawang nanay. Sabi niya sa 1 Kings 3:24-27, sabi niya, bring me a sword. Grabe, no? Wala pang DNA test kasi ng mga panahon na yun, kaya sword yung gamit, no? Ni King Solomon. So dagdala ng sword. Sabi niya sa verse 25, cut the living child in two. Give half to one and half to the other. Maghati na lang daw sila. Di ba? Parang kala mo naman, fita lang yung pinag-uusapan. Di ba? Okay lang yan siguro kung magkapatid po kayo, di ba? Tapos nag-aagawan kayo sa ulam, maghati kayo, sa'yo puro gulay, sa kanya puro mga karne. Ganon. Di ba? O sa kanya yung isang drumstick, sa'yo yung leeg ng manok. Yung mga ganon, di ba? Pero ito kasi baby. Tapos ang order, hatiin daw sa dalawa. Ngayon, dahil narinig yun ng tunay na nanay, sabi sa verse 26, the woman whose son was alive was deeply moved out of love. Rakim, okay? Rakum, yun yung you deeply moved. Yun yung sinabi po dyan. Sabi niya, please my Lord, give her the living baby. Binigay na lang, nagpaubaya na lang siya. Don't kill him. But the other said, sabi nung isa, na namatay yung baby, neither I nor you shall have him. Hindi, wala sa atin yung dapat mag-angkin sa kanya. Cut him in two. Alam niya na kung sino yung tunay na nanay. So nalaman na kung sino po yung tunay na nanay, kaya sabi po niya, sabi ni Solomon sa verse 27, do not kill him. Yung naunang nagsabi, she's the mother. Okay? So lumalabas na yung compassion, ay hindi siya mababaw na klase ng compassion, ang tindi ng pagmamahal ng nanay sa anak niya. Amen? So it can relate sa matinding pagmamahal ng Diyos sa mga tao. And did you know na ang rakum, hindi lang siya emotional na word, pero ito po ay may action. Sabi mo sa katabi mo, may action. Dahil ginamit itong word na to describe yung actions na ginagawa ng Diyos towards Israel. So malinaw na kung paano ang nanay nagkikare sa kanyang anak, ganun din po si Lord. Nagkikare siya sa mga Israelites na parang anak, sarili niyang ang anak, pinoprovide niya yung pangangailangan, pinoproteksyonan niya, ginaguide niya, and all. Kaya lang, sa kabila ng rakum, or ng compassion ng Diyos, ang Israel pa ulit-ulit at patuloy pa ring tumatalikod sa Diyos. Okay? Nire-reject nila yung compassion ng Diyos, mas pinipili nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ganyan, at kinakalimutan nila yung pagmamahal ni Lord. And it is in this dark moment ng Israel, nung ang Diyos, kinumpare niya yung sarili niya sa isang nanay na punong-puno ng rakamim or ng compassion sa anak niyang Israel. Sabi sa Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she was born? Sabi niya, kung ang isang nanay ba ay malilimutan ang kanyang baby, tapos walang magiging rakamim or compassion sa sinilang niya. Sabi ni Lord, though she may forget, malimutan man nung nanay, I will not forget you. Mas matindi, higit yung pagmamahal ng Lord sa kanyang mga anak. And you know what po, this sounds familiar kasi kung titignan naman natin sa Exodus chapter 2, verse 23, ito yung time na umiiyak na sila kay Lord. The Israelites groaned in their slavery, kinakawawa na sila ng mga Egyptians. Okay? So nung panahon ni Moses, ang Israel po literally under sila sa slavery ng mga Egyptians. And worse, figuratively under din sila sa slavery ng kasalanan. Kaya sila napunta sa ganong sitwasyon dahil sa pagtalikod at pagkalimot po nila
sa Panginoon. So next, ano yung nangyari? Verse 24, God heard their groaning and He remembered His covenant kina Abraham, kina Isaac, and Jacob. So 25, ang sabi doon, God looked on the Israelites and was concerned about them. See, hindi po nakakalimot ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakakalimot si Lord. Now, nakita niyo po ba yung klase ng rakamim or compassion ng Diyos sa kanyang mga anak? Hindi po nakalimot si Lord. As in, burden po ng Diyos ang Israel kasi concern siya sa kanila. So, paano po ito inaksyonan ni Lord? Yung kanyang compassion. Exodus 3:7-10. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers at concerned ako sa kanilang suffering. Verse 8, so I have come down to rescue them from the land of the Egyptians and to bring them out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And sabi doon sa verse 9, now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Sabi niya kay Moses, so now go. I'm sending you to Pharaoh to bring my people, Israelites, out of Egypt. Kaya po ang Diyos, pinadala niya, ginamit niya si Moses to deliver his people against kay Pharaoh at sa mga Egyptians. Okay? Inaksyonan ni Lord yung pagmamahal niya. Kaya po kung i-check po natin ng Bible, actually from cover to cover, mula Genesis hanggang Revelation, madidiscover talaga natin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng compassion at kung gaano ka-compassionate ang Panginoon. Psalm 86:15, ang sabi dun, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Galing, no? Psalm 145, line 9, sabi dun, the Lord is good at all. He has compassion on all He has made. Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Bago raw, tuwing, umaga, and great is your faithfulness. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Are we amazed and blessed na meron po tayong compassionate na Diyos? Amen? Biblical compassion is how God is described, na siya po ay punong-puno ng compassion sa kabila ng katigasan ng ulo ng kanyang mga anak. At and again, nire-rescue niya pa rin yung mga tao pabalik sa kanyang loving arms. Amen? So yung kanyang mga salita ay patunay po that His compassions never fail. Sabi mo sa katabi mo, never nagpe-fail si Lord. That is why po mga kapatid, patunay lang po ito na meron tayong magiging basihan pagdating sa compassion. Meron tayong kukunan ng compassion at yun ay walang iba kundi si Lord. Bakit? Kasi kaya po paulit-ulit po tayong nasasaktan, kaya paulit-ulit po tayong nagpe-fail, dahil baka compassion ng iba ang hinahanap mo. Diba? At hindi mismong compassion ni Lord. Tandaan po, mahirap talagang mag-demand ng compassion sa ibang tao. Tama po ba? Diba? Nanghihingi ka ng awa, nanghihingi ka ng love. Limitado po tayong mga tao. Lalo na, baka po, meron sa atin, day 1 pa lang ng September, nag-e-emote na siya na malamig na raw yung Pasko niya. Diba? Ano yan? Mga ilang buwang senti-senti na naman yan, di ba? O may iba sa atin, di ba? Madalas nagsi-self-pity dahil nga wala raw nagmamahal sa kanya, wala raw naaawa sa kanya, lagi yung nakanote sa messenger niya. Ando dun yun, di ba? Wala namang ibang magmamahal sa sarili ko, liban sa akin. Ay mo sa katabi mo, wag ganun. Kasi compassionate si Lord. Amen, palakpakan po natin si Lord. So bago po tayo mag-proceed sa last point po natin ngayon, no? Alam niyo po ba, trivia lang, ang Latin root ng compassion, literally, it means to suffer with. Ganon katindi ang compassion, to suffer with. Ibig sabihin, ang compassion ay yung ability to feel along with another person. Ibig sabihin, mayroon daw willingness na makasimpatya dun sa nararanasan na pain ng isang tao. Okay, to suffer with. Hindi yung parang, alam mo yon, yung parang tumabi ka lang, sumama ka lang, pero hindi mo pa rin siya mag-gets, parang nonchalant ka lang, yung mga ganyan. Pero pag sinabing compassion, nararamdaman mo rin kung anong nararamdaman niyang sakit. Amen? So, ibig pong sabihin,
ganun din kay Lord na out of His immeasurable compassion, God entered into suffering of humanity. Paano po? For our last point, compassion through Jesus' personhood. Sabi mo sa katabi mo, Jesus' personhood. 1 John 4:9-10. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son in the world that we might live through Him. Ito daw yung klase ng pagmamahal. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice para sa ating mga kasalanan. So now, this is the very nature of God's compassion. Kasi ang tinuturo po nito ay yung pagpasok sa eksena ng Panginoong Yesus, na siya mismo ang visible proof ng ibig sabihin ng compassion na to suffer with. Okay? Kasi literally, may Diyos na nagkatawang tao, namuhay kasama ang mga tao, naramdaman kung ano yung mga naramdaman ng mga tao, pinagdaanan yung hirap na dinaanan ng hirap ng mga tao sa mundo, at umabot ng mga maraming tao. That is why po, mga kapatid, lumalabas that Jesus Christ is Yahweh's deep compassion who became human. Galing, no? And He is the fullest expression of His compassion. Kung gusto nating mag-guess kung gaano ka-compassionate si Lord, tignan mo lang si Jesus. Kaya kung duda pa po tayo sa sinasabi ng Diyos about sa compassion niya sa Bible, i-check po natin yung salvific plan ng Panginoon through Jesus Christ. Kasi since then, mas lalong naging malinaw kung gaano ka-compassionate ang Diyos dahil may mga pinakita at pinaranas ang Panginoong Yesus dito sa lupa. Kaya nga Matthew 9:36, yung binasa po natin kanina, when He saw the crowds, nung nakita ni Jesus yung mga crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ano po yung mga na mapapansin natin sa verse about sa compassion ni Jesus? Una, Jesus saw. Nakita ni Jesus. Okay? He is aware ng sa kanilang sitwasyon. Alam ni Jesus ang tunay na kalalagayan ng mga tao kasi nga nakikita niya. Okay? Next, Jesus felt. The next is His feeling. Yung kanyang compassion. May naramdaman siya sa kanila. At alam niyo po ba yung ibig sabihin ng compassion po dito? The Greek word for compassion is splanchnizomai. Ibig sabihin, punong-puno raw ng love. Punong-puno ng awa. Punong-puno ng compassion sa kapwa. So this include the idea of feeling distress, nadi-distress sa mga illness or sa ibang mga nararamdaman ng ibang tao. It also means kinakakitaan ng awa, ng mercy, nagpapakita ng concern, at nag-act kindly sa mga tao na to. At alam niyo po ba, para sa mga Hebrews, ang compassion ay metaphorically ina-identify with an organ sa body, na ang compassion sa kanila is something daw na mararamdaman sa loob ng mga intestines natin. Na hindi mo lang siya pwedeng ikip, kailangan na ilalabas mo rin siya. Di ba kapag sa intestines, kailangan palabas? Di ba? Ganun din po pagdating sa compassion, hindi mo lang siya kinikip. Lumalabas din yan sa actions natin. Amen? That is why Jesus was moved by His compassion. Mayroong outer movement. That is why, kung susumahin po natin in one word, yung ministry ng Panginoong Yesus sa mga tao, compassion. Sabi mo sa katabi mo, compassion. Kaya po yung mga Gospels, punong-puno yan ng mga actions ni Jesus through healing the sick, nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay, nagde-deliver ng mga tao, nagpapakain ng mga gutom, nagtuturo, at nagpipreach about sa good news. Hindi lang po si Jesus yung parang minsan, di ba, may mga ganun tayong klaseng response na may mag-open up sa inyo, iiyakan kayo, tapos ang magiging response walang, aww. Tara na. Alam mo yun? Di ba? Or hindi po si Jesus yung tipo ng tao na talagang nakita yung worst na sitwasyon natin, ganyan, tapos yung itsura niya parang nonchalant. O tapos, okay ka na? Alam mo yun? Di ba, hindi po ganong klaseng Diyos ang Panginoong Yesus. Kasi He is a man of action. May ginagawa siya after niyang makaramdam ng awa sa tao. Amen? So si Jesus ang Diyos na may nakita, may naramdaman, kaya may kinilusan. And listen to this po, isn't this amazing? Kasi kung i-consider lang natin, imaginein po natin kung gaano kalaki, kung gaano katindi ang Panginoon po natin. Meron siyang limitless excellence. Meron siyang immeasurable na kalakasan. Meron siyang complete perfection, napakalaki ng Diyos po natin.
He is the God from all eternity na nagtapos, naging determinado siya na i-reveal mismo sa atin, ipakita sa tao kung gaano katindi ang compassion niya through Jesus Christ. Diba? Minsan, ang laki ng Diyos, hindi natin mag-get si Lord. Pero para mas maintindihan natin, may Panginoong Yesus na nagpakita ng example ng matinding compassion. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. So, ibig pong sabihin, this is the real compassion wherein the Father gave up His Son so that you could have life. Ang totoong compassion demonstrated ng Diyos Ama through Jesus Christ, His Son, na Kanyang binigay para maging kaligtasan ko, kaligtasan mo at kaligtasan nating lahat. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, habang tayo raw ay nagkakasala, habang tayo'y mga makasalanan, namatay na ang Panginoong Hesus para sa atin. So, ibig pong sabihin, bago pa nag-exist ang iba't ibang mga world philosophies, bago pa nagkaroon ng kanya-kanyang claims or beliefs ang mga tao, mula sa iba't ibang religions about sa compassion, may nauna ng compassionate na Diyos nang pinatunayan ang ibig sabihin ng compassion. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid, upon knowing these truths, ewan ko na lang po talaga kung may magdududa pa sa pagmamahal sa Kanya ni Lord. Amen? Ewan ko na lang talaga kung papairalin pa rin niya yung tampo niya or yung hinanakit niya kay Lord. Kasi iyan na eh. Pinatunayan niya na 2,000 plus years ago. He went to suffer with us. Sinamahan niya pa tayo, pambira. Pwede naman siya mag-utos na lang ng mga anghel niya. Pwede namang may iba na lang siyang gawin para lang maramdaman natin yung compassion. Alam niyo yun, hindi natin malilimit si Lord eh. Kaya niyang gumawa ng mga supernatural things para lang masabi niya sa'yo, ayan, ganyan ako compassionate. Hindi. Siya mismo dinemonstrate niya. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ka-compassionate si Lord. Palakpakan po natin si Lord. So, ibig pong sabihin, the Lord's compassion is immeasurable, hindi masusukat, pero reachable, naaabot natin, and visible through Jesus Christ. Kitang-kita. Sabi mo sa katabi mo, kita ko na. So, bilang panapos po, ano uli yung mga nalaman natin about compassion? Compassion according to the world. Next, according sa word. And according sa pagiging tao ng Panginoong Jesus. So ngayon, upon studying these truths po, malinaw na ang compassion ay nag-origin hindi sa sinumang tao, hindi sa anumang bagay, kundi tanging kay Lord lang. Tama po ba? Amen. Okay, so trivia lang po, no? Alam niyo po ba sa ancient world, speaking of compassion, napaka-rare daw po para sa isang divine na magkaroon ng compassion. Kasi kadalasan, mga usaping mga gods ng Greece, ng Rome, yung mga gods doon, mga heartless, mga walang puso, mga cold, mga indifferent sa mga tao. Ibig sabihin, wala silang pakialam kung nagsasuffer yung mga tao, ganon. Pero mga kapatid, malayong malayo ang tunay na Diyos natin. Because His very nature is compassion. Tama? And the question is, sino po rito sinasabi mo na ikaw mismo, nararanasan mo yung compassion ng Diyos? Kasi iba yung Diyos natin eh. Kaya yung katabi mo, marami na mga pinagdaanan yan. Marami na yung naranasan. Kaya kung i-evaluate lang natin yung mga nangyari sa buhay natin, wala kang makikita na kahit isang araw, pinabayaan ka ni Lord. Wala kang makikita na kahit isang araw, may pinagkait na awa si Lord sa buhay mo. Palakpakan po natin si Lord. Kung meron mang mag-share, magte-testify na napaka-compassionate ng Diyos, tayo na yun. Kasi kung hindi po compassionate si Lord, wala na tayo rito. Sira na sira lalo yung buhay po natin. Diba? Never po tayong pinabayaan ng Lord, never niya tayong iniwan, never niya tayong iniwan na lang sa lahat ng mga problema natin sa buhay. Kasi sa anumang season ng buhay mo, kasama mo si Lord. Lalo pa, the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, that's the time na mas lalo mong na-witness at na-experience yung matinding compassion sa'yo ng Diyos. Naramdaman mo, ganito pala ako kamahal ni Lord. Kahit matigas yung puso ko nun, kahit matigas yung ulo ko, may nagligtas sa aking Panginoong Yesus. Tandaan po natin, never naging pabaya si Lord sa atin. Never naging pabaya si Lord sa pamilya natin, sa trabaho, sa business, even sa anumang aspeto ng buhay natin. Sa Kanya lang tayo nakaranas na matinding awa.
at pagmamahal na never nating natagpuan dito sa mundo. Ang tao pwede makaranas ng awa, pero pinaka-the best pa rin yung awa ng Diyos. That is why, kung sinasabi mong ikaw ay nakaranas ng matinding compassion ng Diyos, then, it's a natural response na tayo rin ay magparanas ng compassion sa iba. Amen? Maliwanag po ba? Ngayon gusto ko pong malaman kung talaga pang totoo yung mga sinasabi po natin at malaman ko kung sino yung mga kausap ko. Pwede po bang taas ang kamay na sinasabi niya ngayon nakakaranas siya ng compassion ng Lord? Amen. Halos lahat po tayo. Kung lahat po tayo nakakaranas tayo ng compassion ng Lord, ibig sabihin, may kakayahan din tayo mag-express ng compassion sa iba. Hindi po tayo yung magiging response natin na may magsasabi, uy, maawa ka naman. Wala talaga akong pambayad ng utang eh. Aba, wag ganun, Mars. Wag naman ganun, Mars. Alam mo rin yung pangangailangan ko. Hindi ako pwedeng maawa sa'yo. Kung nasa Diyos ang awa, hindi ako Diyos. Diba? Magiging response ba natin yan sa mga tao? Kung si Lord maawain ako, hindi. May mga bills din ako, Mars. Diba? Minsan nasasagad yung awa natin. Pero, minsan nahihimas-masan naman tayo at marirealize mo, teka lang, ako rin naman kinaawaan na. Tigas ng ulo ko, paulit-ulit ako, iiyak na lang ako tuwing Sunday service, pero pagbaba ko, nahihimas-masan na rin ako. Hihintayin ko na naman yung next service para ma-deliver ako. Diba? Ang dami mo nang naririnig ng mga word, ang dami mo nang nakikita na mga ginagawa ni Lord, pinagpapala ka ni Lord, di ba? Sino ba rito na, alam mo yun, as in, lumipas yung buong buwan ng August ni 5 duling, wala kang natanggap. Never tayong pinabayaan ng Lord. Sino po rito 1 month na hindi pa kumakain? Lahat tayo nakakaranas ng awa ni Lord. Kahit baguhang Kristiyano, malalim na Kristiyano, matandang Kristiyano, bata, ano man ang status natin, lahat tayo, ranas na ranas natin yung awa ni Lord. So kapag napupuno tayo ng compassion ni Lord, hindi natin magagawang ipagdamot yung compassion naman natin sa ibang tao. Kasi naranasan mo. That is why, as an application po sa ating lahat, aim for a Christ-like compassion. Wala po tayong ibang kokopyahin na klase ng compassion liban sa pinakita po ng Diyos, ng Panginoong Hesus na compassion. Dahil pinakitaan tayo ng compassion ng Lord, chance naman natin ngayon na magpakita ng compassion sa iba. Bakit? Paano po malalaman ng mga tao sa paligid natin na compassionate si Lord kung nakabusangot lagi ang mukha mo? Pupunta sana siya ngayon, actually sa church eh, pero dahil nakita ka niya, nakaano na siya eh, nakabihis na. Pero dahil nakita ka niya, hindi yata mapagmahal yung Diyos ko. Next Sunday na lang. Paano malalaman ng mga kaibigan natin na compassionate si Lord kung iba ang pinapakita natin sa kanila? Kaya it's time na tayo naman po i-exhibit natin yung compassion. Hindi ko po tinutukoy dito yung simpleng compassion, pero yung aim natin Christ-like. Kasi lahat naman halos nakakaranas ng, lahat naman nagpapakita ng compassion. Tama ba? Kahit pa gaano katigas ang puso ng tao, kahit gaano kapasaway, nakakaramdam din yan ng awa sa iba. Pero, makamundong klase ng awa. Ang gagawin yan, pag nakita niya yung sitwasyon ng tao, nakakaawa naman siya. Hanggang ganun lang. Or pwedeng saglit lang na awa, tapos balik na naman siya sa kapasawayan niya, ganyan. Wala siyang actions. Pero pag sinabing Christ-like na compassion, a-actionan niya yung mga ginagawa niyang pagiging compassionate sa kapwa. Kaya aim for a Christ-like compassion. Kasi po tayo bilang mga followers ni Jesus, tinawag tayo para kopyahin ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi you cannot call yourself a follower of Christ kung hanggang ngayon wala ka pa rin ibang concern, kundi sarili natin. Baka kasi dumarating sa time, kaya pala wala tayong time magkaroon ng compassion sa iba. Ang tinitingnan na lang natin lagi, sarili. Kaya tayo nagiging madamot, kaya tayo nagiging bida-bida, wala nang ibang main character, kundi ikaw. Diba? Kaya ang nagiging resulta ng actions natin, self-glorification. Ang iniisip na lang natin, sariling convenience, sariling comfort, sariling pangarap, na dahil doon, never kang tumingin, dahil sarili mo lagi ang tinitingnan mo, wala kang oras na tumingin sa mga tao sa paligid mo. Eh si Jesus Christ ang ginawa niya. He saw the crowd. Kaya
check po natin yung mga sarili natin. Kaya baka wala akong naipaparanas na compassion sa iba. Kasi hindi ako nakatingin sa kanila. Pinili kong hindi tumingin sa kanila. That is why po mga kapatid, we should step out from self-centeredness to Christ-like compassion. I-allow natin yung sarili natin na ma-move sa nararamdamang sakit ng iba. Hindi po natin alam, baka may mga kapamilya tayo na sobra talagang nasasaktan. Mga kaibigan, sobrang nahihirapan pero wala tayong pakialam. But of course, alam ko po, may iba sa atin or majority sa atin, challenging sa kanya yung application na to. Sino po rito na-challenge ka ngayon? Yung hindi naman to yung biglang exam na perfect mo kaagad. Tama, possible na mag-fail tayo, possible na magkukulang pa rin tayo. So ano yung gagawin natin kapag dumarating sa time, kulang na kulang yung compassion na ipapakita natin sa iba? Balik lang tayo lagi sa compassion ni Lord. Doon tayo kukuha. Hindi yung kapag nagbigay ka ng compassion sa kapwa, maghihintay ka ng balik. Ako naman, kaawaan mo. Nagbigay akong awa sa'yo, bigyan mo ako. Nagbigay ako ng mercy sa'yo, ng compassion sa'yo. Ako naman, sukulian mo naman ako, be. Hindi tayo maghihintay sa kanila. Babalik tayo lagi sa compassion ni Lord. Kasi siya yung mayaman sa compassion. Amen? Kaya po mga kapatid, naniniwala ako, ito yung simula natin as a church na aaksyonan ang compassion. Hindi lang po tayo magre-respond through words, pero kakakitaan tayo through our actions. In other words, since si Jesus Christ po ay on the move, we are also called to be on the move. That is why po, ang September series natin ngayon is entitled, Dare You to Move. Palakpakan po natin si Lord. Tatayo po tayong lahat. And let's close our eyes po sa mga oras po na ito. Wag po muna tayo magpapadistract. Wag po tayo makukonsyos sa mga katabi po natin. And let's be personal sa pagpapaayos po natin kay Lord. And bago po tayo mas lalong mag-commit ng ating mga buhay kay Lord, or bago tayo, alam mo yun, magtuloy na kumilos or what, simulan po muna natin, of course, sa pagre-recognize ng tindi, ng compassion ng Diyos sa'yo. Why? Dahil baka may mga pagkakataon, baka all throughout sa topic natin ngayon, you're questioning yourself, teka lang, ba't parang hindi ko ata kaya to? Parang ang hirap naman i-apply nito. Hindi ko kaya to kasi kahit ako nauubusan din, kahit ako hirap ako mag-express ng compassion, hindi ako compassionate na tao. Tandaan natin mga kapatid, hindi ka kukuha sa sarili mo. Ang kukunin natin, ang i-recognize natin, yung tindi ng compassion na natatanggap mo mula sa Diyos. Kaya, come on, sa mga oras na to kapatid, pwede bang alalahanin mo sa mga oras na to kung gaano katindi yung awa na pinagkaloob sa'yo ng Diyos all throughout your life? Come on. And I wanna pray for you sa mga oras na to. Lord, dalangin ko na ang mga anak mong ito na nakapikit, ipakita mo sa kanila yung tindi ng compassion na pinaranas mo sa kanila, O Diyos. Right now, I rebuke any spiritual blindness. I rebuke any callousness of the heart na kaya dumarating sa time, hirap kumilos para sa ibang tao kasi never nakikita yung tindi ng awa na pinaparanas mo sa bawat isa sa amin. But I pray, Lord, wala sa amin dito na talagang nakapikit lang or what na parang nonchalant lang, but I pray na ang bawat puso ay maging basag at ma-discover nila yung sarili nila na since day one, never nyo silang pinabayaan, O Diyos. Since day one, never nyong pinagkait yung awa ninyo sa amin, O Diyos. And I pray, Panginoon, maranasan nila ang mga bagay na to at malunod sila ng compassion sa mga oras na to. Come on, pwede bang evaluate mo ngayon yung sarili mo, tignan mo ngayon ang Diyos. Harapin mo ngayon ang Panginoon kung papaanong siya mismo ay napakayaman pagdating sa pagmamahal niya sa'yo. Come on, pwede bang kausapin mo ngayon ang Panginoon? Just remember how our God is compassionate about you. Alam mo kapatid, mahal na mahal ka ni Lord. Alam mo rin na araw-araw kinakaawaan tayo ng Diyos. Just imagine sa araw-araw, He is protecting you. He is taking care of you. Araw-araw, lagi niyang pinoprovide yung mga pangailangan mo. Never siyang nagkulang bilang Diyos mo. He is our God na mayaman sa compassion. He is our God na mayaman sa mercy.
He is our God na matindi ang pagmamahal sa'yo. At kaya baka dumarating sa time hindi mo yan na-appreciate kasi iba yung tinitignan mo na dapat bigyan ka ng compassion. But I pray sa mga oras na to, balik ka sa compassion sa'yo ngayon ng Panginoon. Come on. Can you just open your heart right now? Embrace the compassion. Receive the compassion that God is giving you right now. Tandaan mo, kapatid, mayaman ang Diyos in giving you compassion kahit naman hindi natin to deserve in the first place. That is why, can we all raise up our hands? Taas natin ang ating mga kamay and worship Him. Feel His presence. Ramdamin mo ang compassion na una mong natanggap dahil sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord, for loving us this much. Thank you, Lord, dahil araw-araw nyo kaming binigyan ng awa. Thank you, Lord, dahil kinilusan nyo. Tinulungan nyo kami. Thank you, Lord, dahil napaka-compassionate nyo. Come on, don't miss this, kapatid. Ramdamin mo yung compassion ng Diyos. Hindi yan pinagdamot sa'yo ng Panginoon. Come on! Ito na yung time para bitawan yung mindset natin, yung kasinungalingan na ini-instill sa atin na walang awa sa atin ng Diyos, na hindi ka minamahal ng Diyos, na pinabayaan ka ng Diyos. But the truth is, He loves you this much. Balik sa compassion ng Lord. Feel His love. Feel how He was moved by His compassion for you. Hallelujah. Thank you, Lord. Whew. Wow. Hallelujah. Lord, salamat sa matinding compassion na araw-araw pinaparanas niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil una sa lahat, hindi namin talaga deserve to. Ang dami naming mga nagawang kalokohan. Ang dami naming mga ginawang pagtalikod. Ilang beses namin kayong nasaktan. Ilang beses naming piniling mamuhay sa mga sarili namin. Ilang beses naming piniling ipagdamot at ipagkait ang buhay namin sa inyo. Napakatigas ng aming mga ulo. Napakatigas ng mga puso namin, O Diyos. Kung tutuusin, kami rin mismo sawa na rin kami sa mga sarili namin. Kung tutuusin, kami rin pagod na rin kami. Pagod kami. Dahil paulit-ulit na lang namin ginagawa yung paglayo namin sa inyo. Pero sa kabila ng mga pagkakataong mismong kami pasuko na sa mga sarili namin, kayo yung tipo ng Diyos na never kaming sinukuan, O Diyos. May mga pagkakataon sa buhay namin na parang wala na kaming pag-asa. Ang iniisip namin hanggang dito na lang kami. Hindi na kami magbabago, hindi na kami makapagpatuloy, hindi na kami makakatayo. Pero still yung compassion mo, yung patuloy na umaalalay sa amin, O Diyos. And here we are, in your presence,
nararanasan yung presensya mo. Nalulunod kami sa compassion mo. Nababasa namin kung sa Bible kung gaano kayo ka-compassionate. Naranasan din namin ito, O Diyos, dahil sa Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Sinamahan niyo kami sa mga paghihirap namin. Sinamahan niyo kami sa anumang mga nararamdaman at seasons ng buhay namin. You even sent your own Son. Mapatunayan lang kung gaano kayo ka-compassionate na Diyos. Kaya sino kami para questionin, O Diyos, yung pagmamahal mo? Sino kami para magdamdam at isiping nagkulang ka? Never kayong nagkulang na Diyos. Kami bilang mga anak mo ang nagkulang. But still, bumabalik kami lagi sa awa mo. At ina-appreciate namin to, ino-honor namin kung gaano kayo kabuti na Diyos sa amin. That is why starting today, Lord, hindi namin iti-take for granted ito. Kung papaanong kami ay nalunod sa compassion mo, gagawin din namin to para sa ibang tao, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa compassion na pinaranas mo at patuloy na ipaparanas sa amin. Kaya sa mga oras na to, kapatid, if this is your first time na maranasan yung compassion ng Diyos at nais mo siyang tanggapin, papasukin sa iyong buhay, pwede mo akong sabayan sa panalangin na to. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan. Naniniwala ako na kayong Diyos, nagkatawang tao, nag-suffer with us, sinamahan kami, pinako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa kaligtasan ko. Simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Tanggapin natin ang kapatawaran ng Panginoon. Tanggapin natin ang kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos dahil sa Panginoong Hesus. Hallelujah. And this time, kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ngayon ay maaari nang makibahagi sa kanyang banal na hapunan bilang pag-alala sa kanyang ginawa at muling pagbabalik. Gagawin po natin ang Holy Communion ngayon. May mga iaabot po sa atin ng ating mga ushers. Matthew 26:26-28, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Matapos magpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya yon, binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at binigay iyon sa kanila. Sabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat itong aking dugo, na katibayan ng tipan ng Diyos. Itong aking dugong binubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kaya sa ating pagkain at pag-inom, pinapahayag po natin mga kapatid, yung pakikipag-isa natin ngayon kay Kristo at sa kanyang banal na pamilya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong katawan na binayubay sa cross. Dahil sa iyong mga sugat kami nagsipaggaling. Salamat sa iyong dugo na dumanak upang maging kaligtasan para sa aming lahat. Salamat dahil sa inyo kami nakikiisa at kabilang sa pamilya ninyo, O Diyos. We do this in memory of you. Bless the cup, bless the bread. In Jesus' name. Kainin po natin ang tinapay. Sunod po natin ang saro. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pwede bang magkaroon po tayo ng mga personal na commitment ngayon sa Diyos? Na simula ngayon, wala na sa atin ang mamumuhay sa self-centeredness. Simula ngayon, wala na sa atin ang mamumuhay sa pagiging selfish. Pero ang bawat isa ay mag-aim for a Christ-like compassion. Na tayo bilang mga followers ni Christ, this is not about you anymore, kapatid. This is about Christ. This is about for His glory. That is why, starting today, bibitawan natin yung pagtingin natin sa sarili without even thinking kung ano ang mga pinagdadaanan ng ating mga kapwa. Come on, let go of self-centeredness and begin to commit yourself in having compassion to one another. Come on, raise up our hands and commit ourselves to the Lord right now. Yes, Lord, we are yours. We will live like you, Lord.
salamat po. Dahil ngayon, mas lalo naming na-encounter yung matinding compassion ninyo sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord, dahil namulat kami sa ganong katotohanan. Salamat, Lord, dahil inalis nyo kami sa pagkakabulag. Inalis nyo kami sa hindi namin pagtingin sa matinding compassion ninyo sa amin. That is why, kaya pala may mga times di kami makapagbigay ng compassion sa iba. Kasi hindi namin nare-recognize yung tindi ng pagmamahal at compassion ninyo sa amin. Pero we thank you, Lord, dahil na-discover namin yung sarili namin na namumuhay ayon sa grasya at sa habag mo, Panginoon. Kaya starting today, Lord, nais namin kopyahin ng Panginoong Yesus. Sa kung gaano siya nagkaroon ng compassion sa iba, yun din yung gagawin namin. Sa tuwing nauubusan kami ng compassion, napapagod kami, babalik at babalik lang kami lagi sa compassion mo sa amin, O Diyos. Doon kami lagi uhugot. Mas lalo naming iti-treasure ang aming devotional time, devotional life. Mas lalo naming i-aim na malunod sa compassion mo at para yun din yung mabigay namin sa aming mga kapwa. That is why, God, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ma-realize namin kung gaano katindi yung compassion mo, yung tunay na compassion. At lalakad kami, Panginoon, na ginagawa rin to sa aming mga kapwa. Hallelujah. Pasalamatan natin si Lord God. We thank you. We thank you for restoring us. We thank you for forgiving us. We thank you, Lord, for your great compassion sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Kinatagpo niyo po kami ngayon. Salamat sa awa mo, O Diyos. We love you, Lord. We praise your name. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So there's a reason po to celebrate. Come on, let us continue to celebrate while singing this song. Sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Hey, hey! While we sing, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart po, the best na palakpak po kay Lord. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Pasalamatan po natin si Lord God. We thank you. We honor you. We praise your name, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo, sa compassion mo. We thank you for your word. Salamat, O Diyos, sa matindi na pinaranas niyo po sa buhay ng mga anak mo pong ito. Dalangin ko na patuloy niyo pong pagpalain ang mga kasama namin sa church. Ganun din ang mga nasa online. At dalangin ko po, Panginoon, na araw-araw mas lalo naming maranasan ng compassion mo. And at the same time, nang sa ganun ay maging daluyan din kami ng pagpapala sa iba at maiparanas din po ito sa aming mga kapwa. And God, dalangin ko po na patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa, proteksyonan, pagpalain, and at the same time, Panginoon, by next week, by next Sunday, sana, Panginoon, ay hindi lang po kami yung nandirito, pero kasama rin namin ang aming mga kapamilya, kaibigan, na alam din naming dapat makaranas ng pagmamahal mo, O Diyos. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Happy Sunday po sa ating lahat.